lens, continue to celebrate, Lord, your love for us. Remember, Lord, remembering, Lord, your suffering, your mercy, your forgiveness. Allow us, Lord, to reflect on these things as we listen to your words. May your word transform us. May your word allow us to grow and be rooted in your love so that everything we do will only be for your glory. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Um, muli po, magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Sister Evangeline, sa napakaganda na pong reflection. Dadaanan ko lang po ng kaunti po yung ating gospel for today. Naalala ko dati sa jeep dito, nakalagay yung sa jeep yung mga sticker. God knows who does not pay. Who does is Judas. God knows who does not pay. But hindi yung who does yung ano ron yung highlight. But God knows. God knows. Um, kung titingnan po natin yung gospel natin, this is a story about a God who is willing to give us second chances. Peter, God knows magkakanulo siya. Si Judas, God knows he will betray him. Alam ni Jesus, nothing is hidden. And yet, nung nire-reveal ni Jesus sa kanila na alam ko, it did not stop them from doing the sin of betrayal, of denial. Judas betrayed Jesus. Peter denied Jesus. Sabi ni Jesus, ikaw Peter, mamaya bago tumilak yung manok pagkakanulo mo, kung sino man sumausaw kasabay ko, siya magbe-betray sa akin. Alam nila. But it did not stop them from doing the sin or betraying or denying Jesus. Wow. Brother, sister, ang ganda yung binabanggit kanina, yung alam. Alam natin yung may mali. Alam natin kung anong tama. Alam natin ang mali. Alam natin yung masasaktan si Lord. Alam natin yung what will offend God. But the question is, did it stop us from doing the things that will hurt God? Sabi ni Sister Evangeline, yung mga tao na nagsasalita sa likod, mga naninira, mga umaatake. Habang iniisip niya, tinatanong ko habang nagsasalita siya, tinatanong, Lord, ako ba kasali doon? Sa alin? Doon sa nagsasalita sa likod kasi hindi ko gusto yung taong ito. Meron akong nakitang mali sa kanya. Alam ko namang mali yun eh. But did it stop me? Knowing does not stop us. But obedience and choosing to love God, that will stop us. Ang ganda-ganda ng kwento ng gospel kasi sabi ni Lord, kay Judas, kay Peter, both of them, kung tatandaan natin, Last Supper to, hinugasan yung paa. Meaning, si Judas, kahit magbe-betray, si Peter, kahit magde-deny, Jesus served them. Kasali pa rin sila sa kaligtasan. Walang exempted sa kaligtasan. Yung sacrifice ni Lord, yung passion, death, and resurrection. Yun ang sinasabi niya. Kahit gaano kalaki mali mo, bumalik ka lang, may pag-asa ka sa kaligtasan. May pag-asa ka sa bagong buhay. Ang ganda nung pagkakabanggit na alam ko magkakamali ka, pero sana alam mo na kahit nagkamali ka, pwede kang bumalik. At hindi ka susumbatan, hindi ka pagagalitan. In fact, yayakapin lang kita. Like the father did to the prodigal son. Ang ganda nung gospel. Si Peter, si Judas,
Alam nila yung gagawin nila, pinamukha na ni Lord, "Ito gagawin niyo." But it did not stop them. But the good news, it did not stop God from loving them. It did not stop Jesus. Kasali rin kayo, ha. Mamaya magsa-suffer ako, mamaya mamamatay ako, pero kasali kayo. Sarap ng ito pong Lent na 'to, yun yung mensahe sa atin na sana tayo rin walang pinipili sa gagawa ng mabuti. Sabi nga ni Sister Evangeline, may nananakit, may naninira, may aatake, pero sana kasali rin sila sa pagmamahal natin, kasali rin sila sa gagawa natin ng kabutihan, kasali rin sila sa pagmamalasakitan natin. Sabi ni ang Sister, pagdasal natin. Pagdasal natin sila, pero pagdasal din natin yung ating sarili na sa kabila ng alam natin na nananakit sila, meron pa rin tayong tapang, lakas ng loob na maging mabuti at maging Kristo para sa kanila. God knows. And God knows our limitations. Lent is about a season of grace for God that is not only inviting us for reconciliation towards Him, but challenging us sa paglabas ng Lent, bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa. Amen. Kahapon po, nagkaroon po na nag-i-invite po yun namin yung spiritual director ng Love Flock, si Father Emil, na magbigay ng recollection. Natawa na ako dahil yung share ko was similar to him, but although magkaiba yung approach namin, pero I was so blessed to listen to him. Nagkaroon ako ng and kasi yung i-share ko sa inyo, if you will remember, one of the gospels during these 40 days of Lent was the gospel about Jesus teaching his disciples yung Our Father prayer. And yun po yung i-share ko sa inyo ngayon about a father, our Father in heaven. No, when we say we have a Father, no, sabi ko nga, balikan natin. Alam ni Lord yung kahinaan mo. Alam ni Lord yung kasalanan mo. Sabi nga kanina sa dasal kanina sabi, maski yung gagawin pa namin kasalanan. Wow! Narinig ko yun, Lord. Biro mo, hindi lang alam ni Lord yung kasalanan nating nakaraan, pati yung gagawin pa nating kasalanan, sinakop na niya ng yung tatay mo, yung binigay yung kanyang anak, hindi dahil deserving tayo, kundi binigay niya yung kanyang anak kasi kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng pagmamahal, kailangan natin ng pagtanggap. Yun yung tatay natin sa langit. Pag umuwi ka, I always picture yung prodigal son na umuwi, ang iniisip niya parusa. Pero sinalubong siya ng tatay, hindi nga sumbatan, hindi parusahan, not to berate him, but to embrace him, to love him. Sugatan lugmok kaya yakap ang binigay. Kung natatandaan niyo po na-i-share ko po sa inyo yung bunso kong kapatid. And she's really struggling now. Yung nakagastos siya ng pera, naglululong sa online, gambling. Ngayon, sabi niya, "Kuya, hindi ko na alam, baka paalisin ako sa bahay, hindi ko na alam, dami niya sabi ko lang sa kanya, "Kung wala kang mapuntahan, bukas yung bahay. Magsiksikan tayo rito." Sabi niya, "Nakakahiya." "Ba't ka mahihiya? Hindi ka nagagalit?" "Hindi." "Hindi ka nadi-disappoint?" "Nadi-disappoint, pero mahal kita, eh." Masarap sanang pag kinuwento ko po ito sa mga hindi nakikinig ng word of God,
At sasabihin, dapat pinagalitan mo, dapat pinagsabihan mo. Hindi, sugatan, eh. Walang mapupuntahan pagagalitan ko pa. Puro problema na, susumbatan ko pa, hindi. Yung tatay ko sa langit, our Father, and whenever I pray, our Father in heaven, I am telling, Lord, give me grace that is available in heaven so that I can be more like you. Yun yung prayer ng our Father, eh. Hindi naman nagtataas ako ng our Father in heaven. No, kaya ako nakataas ng kamay. Sinasabi ko, Lord, kulang ako sa pagmamahal, eh. Bigyan mo ako ng pagmamahal available dyan sa langit para magawa ko yung tulad ng ginawa mo. Doon kay Peter, doon kay Judas, hindi niya sinumbatan, hindi niya, sinabi niya, ito gagawin niyo. Pero sinabi niya rin, pwede kayong bumalik sa akin. Available yung kaligtasan. If God made salvation available for you and me, if God made available love, mercy, available for you and me, this Lent, remind ourselves, make it also available for those who are hurting. Yung nahihiyang lumapit sa'yo kasi nasaktan ka niya, eh. Yung nahihiya na dahil hindi siguro nakabayad ng utang, nangangailangan siya, hiyang-hiya siya. Puwede bang available pa rin yung love mo para sa kanya? Hindi ko sinasabing pautangin mo ulit kung di kaya ng faith mo, huwag mong gawin, pero puwede ba wag na nating sumbatan? Puwede ba wag na nating pamukhaan ng mali? In a hurting world, our Father in heaven is telling us, can we give more love like He did? Yung binigay niya si Jesus, biro mo yun, iniisip ko, kung anak ko, ibibigay ko sa taong ng, sorry for the word po, nang walang hiya sa akin, bibigay ko yung anak ko? No way. Winalanghaya mo ko, gaganti rin ako sa'yo. The more I reflect on it, the more I'm being challenged. No greater love than this for a man to give his life. Sabi nga, for a friend, eh. But how about for someone you disagree with? For someone na pwede may consider enemy? For someone who hurts you repeatedly, sinaktan ka paulit-ulit. Ang ganda yung length ngayon, yung challenge, ang ganda ng gospel talaga, eh. Alam ng mananakit, pero yung pagmamahal ng Ama, available para kay Peter, para kay Judas. Kaya nga holy, holy is your name. Sinasabi na, when we pray, Holy Lord, banal ang iyong pangalan. Re-respetuhin ko yan dahil magsisikap ako maging banal. Ulitin ko po. Pupurihin ko yung pangalan, Lord, hindi lang sa pagtaas ng kamay, kundi sa pagsusumikap, maging banal. Kaya siguro paulit-ulit ang Lent every year. Paulit-ulit yung imbitasyon ng pagpapakabanal. Paulit-ulit yung imbitasyon ng higitan natin yung nakikita nating kabanalan. Huwag nating lagyan ng limitation yung desire nating hindi dahil sinaktan ka, ay ayoko na, nakakapagod ka. Ay, hindi. Siya yun, eh. Banal ang Diyos mo. Kaya pupurihin ko siya. Hindi ko lalagyan ng limitasyon ng kabutihan ko sa mga taong who do not deserve my love and kindness. Kanina ko lang kausap yung kapatid ko, eh, pero gusto kong malaman yan. Pagkatapos po natin ito, magsisimba po ako, pero dadaanan ko siya at i-a-assure ko siya. Oo, maglalagay ako ng space sa bahay, ano mang mangyari, puwede kayo do'n. Ang ganda kasing malaman natin na yung kaaway mo nagdarasal din ng Ama namin.
'Pag sinabi niyang Ama namin, magkapatid tayo, hindi tayo magkaaway. Nalilimutan natin yun yung mga sorry, nananakit, ang walang hiya, di sabi nga si Sir Alvin yung mga nanira, mabait sa harap mo, sa likod mo hindi mabait. Nagdarasal din siya ng Our Father. Ibig sabihin, the one you call Father is also his or her Father. Kaya pala love your enemies. Kaya pala sabi ay gustong-gusto ko, alam ko pamilyar kayo sa kantang 'to, yung Still, yan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. Yung flood ng hate, bitterness, resentment, anger. Father, you are king. Hari ka ng kalooban ko. Hari ka ng desire ko. Hari ka. Hindi lang kita tatay. Hari ka. At pinapayagan ko maghari ka. Father, you are king over the floods, and I will be still. You are God. Makakatagpo ako ng kapayapaan kasi ang tatay ko, hari ng kalooban ko. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, yung kingdom na walang walls, how many pinag-usapan na po natin yung kingdom na pwede ma-break yung rules. May rules ako. Sa mga anak ko, marami akong rules. But nung pinapayag-payagan ko na silang ma-break look, hindi po siya madali. Ang daming iyakan, ang daming struggle, dami ring reaction, ang dami ring patol. Pero kung gusto ko sana sabihin, hindi ako dumaan sa ganun, pero the truth is, dumaan ako. Pero yung pagdaan ko doon, made me realize, binabalik ko din naman yung rules nila eh. Nasasaktan ko rin sila. And now, I'm enjoying something I have not enjoyed before. Nang alin? Yung kingdom ko, puro rules. Pero yung kaharian ka, your kingdom come, ano ba ang rules sa kaharian ng Diyos? Di ba love? Di ba forgiveness? Di ba peace? Di ba goodness? Di ba humility? Yun yung rule eh. Above all rules, above all laws, there's only one law. Love. Love your neighbor and love your God. Your will be done. Ano ba kalooban ng Diyos? Mag-away, maghiwalay, huwag magkibuan, magtampuhan. Yung ba palagay mo, kalooban ng Diyos, mapatunayan mo, tama ka, mapatunayan mo, magaling ka, matunayan mo, mali kayong lahat, ako tama. Yung ba yung kalooban? Ang kalooban ay harmonious relationship. Ang kalooban ay forgiveness. Ang kalooban ay reconciliation. Length is displayed on that cross about a powerful God who is humble enough to love us in spite of us being weak and sinful. Nasaktan siya. Hindi siya exempted. Pinakita niya, hindi ako exempted. Umiyak din ako nung iniwan ako ni Judas. Umiyak din ako nung iniwan ako ni Peter. Suffering in the garden. Pero ang kalooban is to forgive them, to love them. Ang ganda ng hamon ng reflection ni Sister Evangeline for all of us. To pray. Yes. To be kind. To be loving.
Yun ang will eh. Your will be done. Hindi naman will ko eh. Hindi naman yung gusto ko eh. Kung ako masusunod, ay naiba yung kalooban ko, malayo sa kalooban ng Diyos. Yung pong yung kanal dito po sa apartment na tinitirhan ko, yung kabilang pinto, may problema. Nireklamo ko na, sinabi ko, siguro ang kino-consider ng may-ari nagrereklamo. Sabi ko kasi po madulas may mantika, baka may maaksidente. Nagalit siya sa akin hanggang sinasabi niya sa akin, kung hindi ka makapagnantay mo, di umalis ka diyan. I was so offended. Kasi gusto ko lang i-point out yung ano eh. I was so offended. Amin ko na inis ako. This happened 2 or 3 weeks ago. At talaga nag-iisip ako, lilipat ako tapos report ko kay ganito, report ko sa engineer na nagpe-pray kami, nung nasa Apari kami, nagpe-pray kami. Sabi niya, narinig ko lang yung sa kwentuhan ko lang narinig eh. Narinig ko. Sabi ng isang kasama ko, ang saya-saya natin dito, no? Nalimutan mo na lahat ng gusto mong gumante sa mga buwisit siya. Tapos tawa na kami, nagtatawa na siya. Tapos na-realize ko, yun yung kailangan kong marinig. Alin, malimutan ko yung desire kong makabawi. Dahil na-offend ako. Hallelujah. Nung nagro-rosary kami ng umaga, sorry ako na sorry kay Lord. Sorry, Lord. Ang nasa isip ko, paano kaya ako makakabawi? Paano kaya ako makakagatid sa in-offend niya ako? And yet, God was speaking to me. Ang sarap dito, no, nalimutan mo lahat ng problema mo, pati yung mga gusto mong patulan si ganito. Pinarinig talaga sa akin. Kasi walang nakakaalala nung binabanggit ko doon sa isang kasama ko sa brother. Lord, narinig mo siya. Ay, hindi ko na po na. Ako na nakarinig. Kaya para sa akin lang, tawa ka ng tawa talagang ikaw, Lord. Akin lang. And ang kalooban is magpakumbaba eh. Ayoko nun. Ang kalooban ay magpasensya eh. Ayoko nga nun. Pero kung ano yung ayoko, hindi makakabuti sa akin. Kung ano yung gusto ng Diyos. Yun. Ang mabibuild ng kingdom niya para matman ko yung langit dito sa lupa. On earth as it is in heaven. Ano ba meron sa langit? Love, forgiveness, worship. Do I worship pag gumantay ko? Kaya happy ako nung umuwi kami, happy ako kasi nagdesisyon ako eh, na ano, mamahalin ko eh. Bukas makikita kami, bayaran bukas eh. Mamahalin ko eh. Hindi ako gaganti. Hindi ako magsasalita ng masakit. Hindi ako babawi sa salita. Hindi. Mamahalin eh. Your will be done. Kaya gusto ko yung kasunod. Give us today our daily bread. Bigyan mo ako, Lord. Kulang ako ng love. Bigyan mo ako ng love. Ito yung daily bread ko na kailangan. Bigyan mo ako ng patience. Kasi kailangan ko ngayong araw. Bigyan mo ako ng humility. Bigyan mo ako ng acceptance. Bigyan mo ako ng understanding. These are the things I need. Ang sarap sana sabihin, ano, kailangan ng pera, kailangan ganito. Well, tama naman po yan. We ask. But sana we ask for heavenly graces. Naku, naalala ko tuloy bigla out of nowhere. There was a time nasa Davao po kami ni Brother Gene, yung elder ko po sa Love Flock. Nandun kami. Tapos mayroong mga kilala kami. Naghuhukay. May treasure. Treasure hunting ba? Tapos sabi sa amin, halika samahan, punta po kayo. I-bless niyo po yung lugar. Pag-pray niyo po kami para po matapos. Tapos magdo-donate po kami sa Love Flock. Pag nakakuha namin yung treasure dito, pagawa tayo ng building ng Love Flock. Naku, di tuwan-tuwa naman kami. Naku, excited. Punta kami doon. Tapos yung nagdarasal si Brother Jing. Nagdasal ni Brother Jing. Lord, mangyari yung kalooban mo sa lugar na ito. Kung makakuha sila ng treasure at mapalayo sila sa iyo, huwag kang pumayag, makakita sila ng treasure.
kung makakita sila ng treasure at di na sila magdasal ng, "Give us today." Lord, wag kang pumayag. Sa loob-loob ko, patay, di na makakakuha ng treasure. Tapos nung natapos magdasal si Brother Ling, nakanganga lahat kasi alam nila, hindi na sila makakakuha ng treasure. At wala nga silang nakuha. Bakit? Kasi yung dasal, yun yung kalooban, eh. Kung makakakuha ka ng treasure, pero mapapalayo ka sa Diyos. Anong treasure meron ka? Tawa ko nung kinikwento ko yung kasi isang kaibigan namin sa Laplato. Si Brother Ginyo mo, bakit naman gano'n ang dasal? Sabi ko, mali ba yung dasal? Sabi niya, yun nga eh. Iniiwas ko nga ang dasal yun. So, paano nagdasal? Talagang yun ang gusto ni Lord dasal namin. Lari, good luck. Lugi sila ng 2,000,000. Nalugi. Lumipad yung 2,000,000 nila. Bakit? Sabi ko, brother, lugi kami, nawala yung 2,000,000 namin. Pero, answered prayer, di ba? Sabi niya. Yun nga yung masakit eh. Ang sakit ng answered prayer. Sabi ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yung verse sa Bible, what does it profit a man to have 2,000,000? Gagamitin ko po yung salita niya. And yet loses his soul. Sabi, sabi niya sa akin, alam mo, kaya kita gusto mo dahil ikaw lang. Kasi medyo may edad na po ito, talking about an 80-year-old guy. Ikaw lang ang malakas ang loob magsalita kasi mahal ko kayo eh. Kasi kayo, kinokorek niyo ako, mahal niyo ako eh. Give us today. Are you struggling with something? Sa araw, pag gising mo bukas, meron ka bang hindi nahirapan ka? Diba, ngayong araw na ito, meron tayong hindi nakasagutan na at karoon ng samaan ng loob. Tapos, bago ka matulog, maybe you're struggling, Lord. Nasaktan niya ako eh. Maybe, pagising mo bukas, sana man lang, give me today, Lord, love for that person who hurt me yesterday. Give me today, Lord, patience, understanding, acceptance for that person who hurt me yesterday. Eh, di bibigyan ka ni Lord because sabi ni Lord, my grace is sufficient. Eh, di may lakas ka, may power ka, may power ako. Bakit? Eh, may daily supply nga. Forgive us our sins. Well, yung beso man, unconditional po yung forgiveness. Ano po ibig sabihin ng unconditional? Forgiveness is always available. Kaya lang, kailangan natin kunin. Paano natin kukunin? Siyempre, repentance. No? But hindi yung, Lord, nagpatawad ako. Hindi. Available na palagi yung forgiveness. Kaya nga sinasabi ni Lord dito, give it to people, forgive them. Binigyan kita mas malaking kasalanan, forgive them. The more you listen to the word of God, the more your heart is enriched by the word of God. Hindi lang, this is not about forgiveness only, this is also about kindness, this is also about love, no? Graces from God. Forgive me, Lord. Love me as I love them. Be merciful to me as I am merciful. This works that way. Unconditional yung mercy. But sinasabi nila, the more you share it, the more you enjoy it, the more people will experience, hey, si Rafi, ang bait ng Diyos na, kaya pala mabait siya sa akin. Let people experience the goodness of God through your acts of kindness. Let people celebrate. Mahal ako ng Diyos kasi minahal mo sila when they do not deserve that love. Pinatawad ako ng Diyos because you forgive them despite the big pain, deep wound they've caused you. Last Sunday, kasama ko yung bunso kong anak. 2 weeks na namang may 2 or 3 weeks may sumpong, wala na namang reply sa mga text. Sabi ko, Lord, eto na naman kami. Hindi na naman nagre-reply, Lord. Hindi, wala na naman talagang ignore na naman. But, sabi ko, Lord, basta. Pero,
tuwang-tuwa ako sa kanya, eh, sobra. Sabi ko sa kanya, "Nak, okey ba sa'yo ano, kung lilipat ako ng bahay, saka sakaling palipatin ako, lilipat ako ng bahay kasi mahal na ng mga apartment, eh. Puwede bang sama tayo tulungan para baka hindi ko kasi kaya ganito, ganyan." Sabi niya, "Hindi dad, kasi baka malayo kasi yung Valenzuela sa'kin." "Huwag kang mag-alala dad, kung may kailangan ka sabihin mo lang sa'kin." I was so elated. Sabi ko, yung anak ko nag-offer na ng help sa akin. I was so sabi ko, ang dami kong iniisip na naman na negative, ang dami ko naman but when you show patience, they respond with love. When you show when you give forgiveness, they easily forgive you too. Kung ano tinatanim natin, talagang yun ang palagi nating inaani. Amen. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. No? Yung si Jesus was tempted for 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 pagkatapos ng 40 days of fasting niya. You and I are always being tempted. Amen? Araw-araw 'yun. Lalo kang nalalapit sa church, lalong lumalakas yung temptation. Kasi yung spiritual battle. Hindi basta papayag ang demonyo na ano yun, gano'n-gano'n na lang. Kakampi niya tayo dati tapos gano'n-gano'n na lang. Kaya kaya nga maraming tao nagsasabi, bakit kung kailangan akong lumapit kay Lord dumadami problema. Hindi totoo yun. Alam na ni Lord darating yung problema, kaya nga sinigurado niyang alam mo na may Diyos ka bago dumating yung problema. Pero maraming tao umaatras, eh, hindi niya alam, battle yan. Kaya sabi yung Lord ipag-adyahan mo kami, kaya sabi lang natin kay Lord samahan mo kami, may laban kami. Huwag mo kaming iwan sa laban. Narinig niyo na 'to 'di ba dati lumalaban tayo, eh. Ta's jo-joyful song ka 'pag ganyan na yung buhay, buhay. Bakit? Hindi na sarili mo nilalaban mo, eh. Si Lord na yung nilalaban mo. Hindi na yung gusto nilalaban mo, may battle yan. There is always a battle. Kaya ang una 'pag ganoon lumalaban tayo, but now we're fighting for God in our life. Itong Lent, a story about a father who loves his son, but who also loves you and me. I do not remember if I shared this to you before, but kasi sa Apari, nung nandun kami, lagi namin taon-taon pinapalabas namin itong video na 'to. Yung video about father na na nagtatrabaho as a bridge master. Allow me to share this again kung na-share ko na. He's working as a bridge master and yung anak niya, um, mahilig sa train. Bridge master kasi tinataas niya yung tulay kung may dumaraan na barge. Kasi bababa niya ulit para makadaan yung train. So, one day sinama niya yung anak niya sa work niya kasi mahilig sa train, naglalaro dun sa labas, sana dun sa pinaka-booth niya and she was looking at his son na naglalaro. So, sabi niya kung nakita niya may parating na barge, so tinaas niya yung bridge, dumaan yung barge. Tapos pumunta siya sa likod at may ginagawa siya. Hindi niya alam meron parating na train. Ang bilis yung dating ng train. Ang sa loob ng train, sabi dun sa kwento, may mga nagagalit, may mga galit.
Yung buong kwento na iniwan siya ng kanyang girlfriend, galit na galit siya. Niloko siya. Yung isa naman, wala lang pakialam, nagme-makeup. Yung iba naman, tawanan lang ng tawanan. Yung iba naman, sobrang lungkot kasi pakiramdam niya walang nakakaintindi sa kanya at merong isang addict. Yun yung kwento. So, ang bilis yun yung mga tao sa loob ng train, parang, going on with their life. Normal na takbo ng buwan, masaya, malungkot, galit, iba-ibang emotions. Nakita ng anak, parating na yung train. Yung tatay nasa loob pa. So, sumisigaw siya, "Papa, papa, may parating na train." Hindi narinig ng tatay kasi nasa likod. So, lumagpas na yung barge, parating na yung train. Hindi pa binababa yung bridge. 'Pag hindi binaba yung bridge, mamamatay lahat ng nasa train. So, ang ginawa ng anak, tumakbo. Yung anak maliit pa siguro around 10, lagay na lang natin sa 10. Tumakbo yung anak, kasi alam niya do'n sa ilalim ng bridge merong isang lever 'pag binaba mo, bababa yung hindi na kailangang kontrolin ng tatay. Tamang-tama nung tumatakbo yung anak, dumating yung tatay hinahanap niya, Sanjo yata, "Sanjo, Sanjo nasaan ka?" Tapos nakita niya nando'n sa ilalim ng na inaabot yung lever, nahulog do'n sa mismo sa ng tulay, hindi makaakyat. Parating yung train. Ang choice ng tatay, ibaba yung bridge, patay yung anak, o hayaan yung tao lumagpas. Well, sa istorya, binaba niya yung bridge. She was crying and crying, and he was crying and crying. Pero yung sa train dumaan, tawanan pa rin, nalulungkot pa rin, nagagalit pa rin, sama pa rin loob, lumas. At shine-share ko yun sa mga youth, and they like the same thing. There are two stories on that. One happened outside the train, and the other happened inside the train. Ano yung nangyari outside the train? A father who gave his son. And yet, nung dumaan yung train, nobody even noticed except for the addict. Except kasi nakita niya bakit umiiyak yung tatay? Then, kasi yung pinapanood namin version was around 5 minutes to 6 minutes lang, edited siya. But the whole story, I think, around 30 minutes. Sa huling istorya, yung pagkatapos ng yung buong video, nagkasalubong uli yung tatay at yung addict. Yung addict may karga ng bata, anak niya. At bago siya, kasi nalaman yung istorya, that there was isang tatay who gave his son para mabuhay siya. Sabi ng tatay sa ending story, nagtataas siya ng kamay, my son died, but another child lived because another person chose to change her life. Babae yung addict. That's the story outside the train. Parang Lent, dadaan. Remembering that there was a father who gave his son. But there's another story inside the train. Ikaw at ako yung nakasakay. Dadaan ba yung Lent ulit? Parang walang nangyari lang? Or, pipili natin na itong Lent na to will have a profound impact in your life, in my life. An impact enough for us to decide to love the Peter and the Judas in our midst. The Peter and the Judas in our midst. Just as the Father chose to love the Judas and the Peter in us. Dadaan lang ito. In fact, ilang araw na lang tapos na to. In Lent, parang nga yung train, dumaan lang. Pero nawa, pagkatapos nito, sobrang lakas ng impact nitong Lent na to na magdedesisyon ngayon. Mahalin, tanggapin, unawain. Mga tao sa paligid natin.
at magkaroon tayo ng matinding hamon. Iwaksi lahat ng masama sa buhay natin. Amen. Let us pray po. Let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bakit alam mo, Lord, ang kailangan namin marinig? Minsan, natutuwa kami dahil kung ano kailangan namin talagang alam na alam eh. Well, Lord, by faith, alam naman namin, pero for us to realize that you are always challenging us, speaking to us, to become not only better, but to be holy as you are holy. Wow. Hindi ka talaga nagsasawa, Lord. Hindi ka talaga napapagod. Hindi ka talaga tumatalino. Even if we have given you more than enough reason, iwan kami, talikuran kami, nandiyan ka pa rin, tapat. Sa mga susunod na araw, Lord, marami po kaming gagawing ritual. But lahat nawa ng ritual na ito, maging makabuluhan sa amin at magtulak sa amin patungo sa buhay na ganap at na may kabanalan. Tulak nawa kami nito toward a harmonious relationship, toward a life of reconciliation, life that is reconciled with you and with those people whom we believe do not deserve our love. Give us every grace we need, Lord, to overcome every weakness that we have. Give us every grace we need so that we can love you more in Jesus' name. Amen. The name of the Father. Marami pong salamat sa inyo lahat. Nawa po ang Holy Week na to will really have not only a meaningful but a powerful, profound impact in our life. God bless you po. Maraming salamat po. I can still stay po for around mga 10 minutes po if anyone kung may tanong po. Amen po. Salamat po, Brother Rapi. Sige po mga kapatid, nagbigay na po si Brother Rapi na po ang nagsabi. Yung pong merong gustong magtanong, sige po. Salamat po. Ako po si Sonny. Sige po, Hello. Sister Pel. Sige po, Sister Pel. Mabilis lang po, Salamat lagi po. akong mabilis para magbigay ng daan sa iba. Magandang hapon po, Brother Rafi. Ako po hindi matatanong pag gusto ko po magpapatotoo, bate po sa sinasabing ipinagkanulo. Ang una ko pong ipinapanalangin ay ang sarili ko dahil alam ko pong may mga pagkakataon din na pinagkakanulo ko mismo ang Panginoon at ang aking kapwa. Kaya more ay ang aking sarili muna ang una kong ipinapanalangin bago po ang aking kapwa na nakakasakit at nasasaktan ko rin. Yun lang po, Brother Rafi. Salamat po. Salamat po sa sharing, sis. God bless po. God bless. Salamat po, Sister Pel. Sige po, sundan niya po ni Sister Pel. Sige po. Blessed, anong araw ba ngayon? Blessed Tuesday. Blessed Tuesday, Brother Ravi. Opo. Sister Tuesday po. Tony, thank you po. Thank you. Sige po, good morning po. Sige po, kayo po, Brother Melvin. Nakaka-inspired po yung talk, every day naman, every preaching at every readings. So, napaka-inspiration at nagbibigay ng inspiration sa atin lahat. Anyway, gusto ko magdagdag. Gusto ko rin mag-share, Brother Rafi, na patungkol doon sa Rudy Garza. Naalala ko,
kahit ako at kahit yung tatay ko at sa mother tatay din nakita ko rin, na kapag ka nadadapa ang bata, instead na itayo, minsan pinapagalitan pa. Nadapa na, minsan pinapalo pa. Nadapa na, papagalitan pa. Di ba? At yun ang flashback sa akin. Ano, sabi ko nga, para bang, sabi ko yung about the prodigal son, naalala ko yung habang binabanggit mo siya kanina. Sabi ko ganun din pala, ano, umiiyak din pala ang ama. Parang kasi sa agony, sa Gethsemane, umiiyak si Jesus ng dugo. Pero yung feedback sa akin, yung message sa akin, ganun pala din yung pag-iyak ng Diyos sa akin o sa atin. Ano? Sa akin, ilapit ko, ganun pala yung pag-iyak ng Diyos sa akin. Yung ilang beses na dapa, ilang beses na nagkasala, ilang beses na pinatawad. Pero walang humpay. Hindi mo na masukat. Then yung patungkol sa pagpapatawad, sabi ko alin kaya yung mas maantawag na yung presensya na nararamdaman nung nagpatawad o yung pinatawad. Kasi sometimes na yung sulsol, yung masakit pero ngayon nabibingi tayo doon kasi mas mas umaangat yung presensya ng napatawad at nagpatawad. Kasi yung sinasabi na ay hindi naman humihingi ng tawad yan eh. Parang nabanggit mo kanina, ang Diyos hindi na naghihintay na humingi ng andun pa rin eh. Diba? Yung parang yung kay Pedro, na tinakot sa krus, sabi nga niya makakasunod ka, ang tawag doon, magbabata ka nga ng hirap, hindi ka makakasunod sa aking pupuntahan. Kaya ginawa ni Pedro, hindi talaga niya kaya nagpapako siya ng pabaliktad. Pero anyway, doon sa pagpapatawad, Brother Rafi, sabi ko tawag tayo yung katulad na narinig kahapon, parang humahalimuyak yung presensya ng Diyos kapag ka naramdaman mo na ikaw ay pinatawad. Ito na yung nagko-connect. Hindi nila naintindihan ng third party o fourth party o ibang tao na ang nakaramdam ay yung napatawad at yung nagpatawad. Kasi sila lang ang nagko-connect eh. Magko-connect na lang ito, magbibigay na ng inspirasyon kapag ka nakita nila o naramdaman nila yung presensya ng forgiving at forgiveness. Wala grabe. Thank you, bro. Thank you. Yung tungkol binanggit mo doon sa human father na nadapa niya, pinapaliw pa. Alam mo, I can relate with that. One of the most difficult things for me to accept before, bagong-bago po ako sa ganito, is God as Father kasi medyo distorted yung image ko po sa tatay ko eh. Hindi po masamang tao yung tatay ko, kaya lang malayo po yung loob namin eh. Galit ako sa kanya, ang dami kong hang up sa kanya. And pag sinasabi God as a father, I cannot help but associate sa human father. Well, thank you, Brother Melvin, kasi eventually talaga we will outgrow it and realize makaiba talaga ang human father sa heavenly father. And I thank God because when I had grown into yung sa relationship ko sa heavenly father, nahil yung relationship ko sa akin human father, biological father. And I thank God for that. Thank you, Brother Melvin, for sharing. Salamat po. Sige po mga kapatid, meron pa po ba? Sandali lang po ang oras ni Brother Rapi. Sige po mga kapatid. Wala na po ba? Kung wala na po, pasalamat na po tayo kay Brother Rapi. Amen po. Okay, wala na po siguro. Salamat po. Salamat po, Brother Rapi. Sa susunod na Martes na po tayo ulit. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Rapi. Salamat po. Salamat po.